Maraming tao ang naglo-low carb at intermittent fasting para gumaan ang pakiramdam, gumanda ang health markers, at gumaan ang katawan. Pero may ilan na napapansin na parang tumanda ako, bakit parang bagsak ang mukha ko, bakit parang lumiit ang muscle ko. Yan ang karaniwan kong naririnig sa low carb community at mga comments sa mga social media. Ang tanong, normal ba ito? At ano ang mga dahilan? Sa video na to, pag-usapan natin ang totoong dahilan kung bakit may aging look sa unang buwan ng low carb at intermittent fasting, ang realidad tungkol sa muscle loss at paano ito may iwasan o marireverse. Number 1 is nababawasan ng inflammation sa katawan. Kapag mataas ang carbs at sugar sa diet, kadalasan may fluid retention or pamamaga sa mukha at katawan, yung tinatawag na puffiness, yung parang monay ang itsura. Kapag nag-low carb ka, bumababa ang inflammation at tubig sa tissues. At dahil dito, lumalabas ang natural na facial lines at contours na dati natatakpan ng fluid. And that is not aging. It is reduced inflammation. And number 2, mabilis na pagbaba ng timbang. Kapag mabilis yung pagbaba ng timbang, lalo na kung sobra yung deficit, pwede magkameron ng temporary skin laxity. Hindi ito tanda ng pagtanda. Ito ay skin adjustment. Normal at reversible ito habang nag-a-adapt ang katawan. And number 3, masyado mababa ang calorie intake. Marami naglo-low carb at IF ang hindi nagugutom dahil sa stable na insulin level. Pero minsan, sobrang nagiging baba na ng calories na hindi nila namamalayan. Hindi ko sinasabing magbilang kayo ng calories. I'm talking about yung kokonti na yung kinakain sa takot na mabusog. Kapag masyado nang mababa ang calorie intake or kokonti na ang kinakain sa takot na walang resulta, nakakabawas ito ng volume sa mukha at muscle mass. Ito ay nagdudulot ng pagod or sunken look. Number 4, kulang sa protein. Ang low carb, hindi yan dapat maging low protein. Yung ginagawa kasi ng iba, sobra sa gulay, wala na halos protina or konti na lang yung protina. Baliktad po. More on protein, side dish lang ang gulay. Kapag mababa yung protein, mabilis mawala ng muscle mass at collagen support. Ito ang totoong dahilan ng muscle sagging at weak appearance. Ang number 5 po ay hormonal adjustments. Sa unang buwan ng low carb at intermittent fasting, nag-a-adjust ang thyroid hormones, cortisol, yung stress hormone, at electrolytes. Kasi nasa transition stage ka eh. Minsan, nagre-resulta ito sa dry skin, dullness, or pagod na itsura. Pero temporary yan at reversible. Yung iba masyado lang impatient eh, kaya ang ginagawa, tinitigil na agad. Mas concerned sila sa physical looks, pero nakakalimutan nila na ang purpose nito is therapy muna from the inside, eh di saka to follow ang outside. Hindi po talaga low carb at IF ang nagpapatanda. Long-term studies and clinical experience shows low carb improves, number 1, metabolic health. Number 2, it lowers inflammation. Number 3, it protects collagen. And number 4, slows cellular aging. Kasi ang number 1 talaga nagpapatanda sa tao, aside from stress, yung sobrang asukal. Ang aging look na napapansin ng iba ay hindi dahil tumatanda sila, kundi dahil nakikita nila ang totoong state ng katawan pagkatapos maalis ang swelling, sugar puffiness, yung parang monay look, at water retention. Yung iba kasi tuwan-tuwa sa monay look kasi sa kanila, yun ang definition ng kanilang beauty. In short, transition phase po ito, hindi long-term result. Bakit naman nangyayari yung muscle loss? Kapag nag-work ang low carb at IF pero hindi tama ang execution, muscle loss ang pinakaunang epekto nito. Number 1, low protein intake. Sa karaniwan, kailangan ng katawan mo ng 1.2 to 1.6 grams of protein per kilogram of ideal body weight para mapanatili yung muscle mass. Kung hindi ito naaabot, bababa talaga ang muscle volume. Sa iba, mas mababa pa yung sinabi kong figures kasi depende yun sa iyong lifestyle. Depende kung aktibo, hindi aktibo, moderate ang iyong physical activities. Number 2 is kulang sa resistance training. Kung hindi ginagamit ang muscle, mawawala ito. Sabi nga, what you don't use, you lose. Kasama dun ang muscle. Low carb and IF alone cannot preserve muscle. Kailangan mo ng muscle stimulus. Ano yon? Lifting, resistance bands, bodyweight exercises, dumbbells, etc. Number 3 is excessive fasting. Kung araw-araw ay OMAD ka at hindi maihahabol ang protein requirements, ang katawan ay kukuha ng amino acids mula sa muscle tissue. So, ang resulta, muscle loss. At ang number 4 ay sobrang calorie restriction.
Hindi dapat maging starvation diet ang low carb. Kapag sobra ka sa deficit, ang muscle mo ay liliit. Kaya ang next na question ay, paano nga ba maiiwasan ang muscle sagging at sobrang pagpayat? Ito ang malinaw at mga epektibong guidelines. Number 1, prioritize protein. Target is 70 to 120 grams per day. Depende sa katawan at sa goals. Piliin ang high quality protein. Ang magandang sources nito, syempre, nanggagaling sa animals. And number 2 is resistance training. Hindi kailangan ng gym para dito. Basic routines na 4 to 6 days per week, ayos na. Ano yon? Squats, lunges, pull-ups, push-ups, glute bridges, planks, dumbbells, etc. Young resistance training is the most effective anti-aging tool in low-carb and IF. Ayusin ang fasting window. Kung sobra ka na sa pagkapayat, napansin mo bumabagsak na yung itsura mo, iwasan mo na yung OMAD, gawin ang 14 to 16 hours fasting at mag-occasional 18 to 24 hours fasting na lang, pwedeng once a week. And then kumain ng 2 to 3 meals na mataas ang protein. Importante ang muscle preservation. Anong saysay ng mahaba ka mag-fasting kung nawala na naman yung muscle mo sa katawan? And number 4, baka kulang ka sa electrolytes. Yung low electrolytes causes pagod na itsura, parang zombie, dull skin, sunken eyes, low energy, and mag-take ng quality magnesium glycinate supplements. Mas maganda kung gabi para mas relax na ang katawan. And number 5, adequate healthy fats. Huwag sobra-sobra, huwag naman kulang. Kumain ng sapat na healthy fats para sa hormonal health, skin hydration, energy balance. Please check the food list sa baba. Downloadable po yun. And syempre, sleep and stress management. Kulang sa tulog is equals to kulang sa recovery. Kaya magmumukha ka rin zombie. Insufficient sleep increases cortisol, yung stress hormone, and makes you look older. Kasi nga, stress ang katawan mo. Targetin ang 7 to 9 hours na quality sleep. Pag sinabing quality sleep, hindi yung putol-putol. Anong saysay ng ikaw ay nakawalong oras kung yun naman ay paputol-putol? And then, optional lang itong sasabihin ko, collagen support. Makakatulong ang collagen peptides at saka bone broth. Pero hindi ito kapalit ng protein at resistance training ha. Wala pa rin tatalo doon. Ito optional lang. Kaya ang last question ay, is it real aging or transition look lang? Upang malaman kung tumatanda ka ba talaga or nag-a-adjust lang ang katawan mo sa low carb and intermittent fasting, tanungin mo ang sarili mo ng mga tanong na to. Bigla ba akong pumayat ng sobra? Naabot ko ba ang tamang protein intake? May ginagawa ba akong resistance training? Balance ba ang fasting ko? Hindi ba extreme? Tama ba ang tulog at electrolytes ko? Kung itong lahat ng tinanong ko nagagawa mo, ang nakikita mo ay hindi aging, kundi transition phase lang. Hindi premature aging. Kapag inayos mo ang fundamentals, mabilis babalik ang muscle tone, facial volume at skin elasticity mo. Kaya kapag naglo-low carb ka at intermittent fasting, tulad nito nanonood ka ng ganitong video, pag naiintindihan mo, mas nai-inspire ka, mas namomotivate ka at hindi ka pinanghihinaan ng loob, hindi ka gaya ng mga hearsay lang o narinig lang na, ay nag-low carb, ang tanda-tanda mo, nakakatanda yan eh. Hindi po yung ganun. Ang pag-low carb at intermittent fasting ay hindi rin papabilis ng pagtanda. Ang nakikita ng karamihan ay ang totoong estado ng katawan matapos mabawasan ang swelling, sugar damage sa katawan, specifically sa balat, at inflammation. At kung may muscle loss or sagging, this is preventable and reversible. Doon sa mga naglo-low carb or balak mag-low carb or nakapag-low carb na, anong malimit yung marinig na resulta sa kanila? Lalo-lalo na sa physical looks. Sinabi ba nila na tumanda silang tingnan? Comment ka lang sa ibaba ha. Share mo din yung experience mo at saka yung experience na narinig mo sa ibang tao. Kung gusto mo maintindihan pa ng tama ang lifestyle na to, low carb at intermittent fasting, nang walang halong bola at totoong science lang, please watch this video. And, syempre, don't forget to like, share, and subscribe to my channel para mas marami pang ma-inspire sa hindi lang low carb at intermittent fasting, kundi sa health journey nila. Again, thank you for watching. See you on my next videos. Bye-bye!